Paano ka ba naging gahaman sa yaman, kapatid ko? Kinalimutan mo na ba ang pangaral ng ating ama? Magtigil ka. Huwag na huwag mo akong subukan. Isa ka ng lumpo, wala ka ng silbi. Hinding-hindi ko mapapatawad ang pumaslang sa taong tumayo bilang aking ama. Ako mismo ang maghahatid sa kanya sa impyerno. Nakikiusap ako sa ngalan ng ating pamilya. Tulungan mo kong iligtas ang aking anak. Hindi lingid sa ating kamalayan na merong magkakapamilya na sila-sila lang din ang nagsasakitan at hahantong pa ito sa patayan. Ngunit hanggang kailan nga ba masusukat ang pagiging magkadugo? Ang kwentong matutunghayan natin ngayong araw ay nangyari sa taong 1983. Walang eksaktong lugar. Davao Oriental. May balong matanda na tawagin na lang natin sa pangalang Ismael. Meron siyang 2 anak na sina Oliver at Artemio. Bago pumanaw si Ismael ay hinati niya na ang 10 ektaryang lupain sa kanyang 2 anak. Ang bahagi ni Oliver ay isang palayan, samantala ang bahagi ni Artemio ay isang niyogan. Itong si Oliver ay may nag-iisang anak na itago natin sa pangalang Orestes. Nakatira ito sa ibang bayan kasama ang sariling pamilya. At si Artemio naman ay may nag-iisang anak rin na si Emilio. Nakatira naman itong si Emilio kasama ang sariling pamilya pero nasa poder pa rin ni Artemio. Napamahalaan naman ng maayos ng magkapatid ang minanang lupa mula sa kanilang namayapang ama. Hanggang dumating ang panahon na dinapuan ng karamdaman si Oliver at naapektuhan ng gusto ang kanyang mga paa. At dahil sa kalagayan nito ay nagmungkahi si Artemio na siya na muna ang mamamahala sa palayan ng nakakatandang kapatid. Pumayag naman si Oliver dahil sino pa ba ang pagkakatiwalaan niya kundi ang kanyang sariling kapatid. Sa mga naunang ani ay maayos naman ang kanilang sitwasyon. Subalit ang mga sumunod na anihan ay malaki ang nabawas sa mga kinikita nito. Sa tuwing tinatanong ni Oliver itong si Artemio ay kung ano-anong rason ang dinadahilan nito. Nang tanungin niya naman ang kanyang katiwala ay hindi naman daw totoo na napeste ang mga pananim at magaganda pa rin ang tubo nito. Artemio, ano ba talagang totoong dahilan kung bakit bumagsak ang kita ng palayan ko? Sambit dito ni Oliver. Kuya naman, di ba sinabi ko na sa iyo ang mga dahilan? Iba kasi ang nababalitaan ko. Umamin ka nga, Artemio. Pinagnanakawan mo ba ako? Sino namang matabil na dila ang nagsulsol sa iyo? Mas may tiwala ka pa sa iba kaysa sa sarili mong kapatid. Ako na nga ito nagmamalasakit. Ako pa ang masama. Sana nga hindi mo ko niloloko, Artemio. Dahil kung ano kuya? Bakit ano ba ang maaari mong gawin laban sa akin? Hindi ka na nga halos makapaglakad. Huwag mo kong subukan, Artemio. Ako ang huwag mong subukan. Gulat na gulat si Oliver sa inasal ng kanyang kapatid. Para bang nais na nitong angkinin ang lupa niya. Dahil sa kanyang karamdaman ay hindi na siya nakakapunta sa palayan. Pero kumpiyansa pa rin siya dahil nasa pangalan niya naman ang lupa at umaasa siya na magiging maayos rin ang lahat. Hindi na lamang niya ito binanggit sa kanyang anak dahil ayaw niyang palakihin ang usapin. Gawa nga ng may karamdaman at nadagdagan pa ng sama ng loob ay natagpo ang patay si Oliver ng isa sa mga kasambahay. Nang nabalitaan ito ni Orestes ay agad sumugod sa bahay ng kanyang ama.
Labis-labis na pagdadalamhati ang naramdaman nito sa pagkawala ng kanyang ama. Dahil nasa malayo siya, ay hindi man lang niya nalaman na malala na pala ang sakit ng kanyang ama. Nakikiramay naman ang buong pamilya ni Artemio at sila na rin ang nag-asikaso ng lahat. Matapos nalibing si Oliver, ay dito na kinamusta at nag-usisa si Orestes sa lupain ng kanyang namayapang ama dahil alam niya na sa kanya iyon mapupunta. Subalit laking gulat na lamang ni Orestes nang sabihin ng kanyang tiyo Artemio na sa kanya na raw pinaubaya ang palayan. Pero may bahagi naman si Orestes sa kikitain nito. Bagay na pinalagan ni Orestes dahil ang nais niya ay siya na ang mamahala ng palayan. Nagkaroon naman ng hindi pagkakaintindihan ang magtiyo na humantong sa sagutan. Buong loob na nanindigan si Orestes sa kanyang karapatan bilang tanging tagapagmana. Hindi tumigil si Orestes na kontrahin ang kanyang tiyo sa pag-angkin ng lupain ng kanyang ama. Hanggang isang araw, sa kanilang komprontasyon, ay inatake sa puso si Artemio at agarang itong namatay. Dito na nagsalita at nagalit ang anak ni Artemio na si Emilio. Sinisisi niya si Orestes na kanyang pinsan sa pagkamatay ng kanyang ama. "Demonyo ka, Orestes. Pinatay mo ang tatay ko." Ang ama mo ang demonyo dahil mang-aagaw siya ng lupain. "Wala kayong utang na loob. Ang ama ko ang nagpakahirap noong nagkasakit si Tio Oliver. Samantalang ikaw, nagpakasarap sa buhay at inabandona ang sarili mong ama." Hindi totoo yan. Hindi ko alam na malala na pala ang sakit ni ama. "Ngayon, pagbabayaran mo ang ginawa mo sa aking ama." Sa galit ni Emilio, ay balak niyang bigyan ng leksyon ang kanyang pinsan. Kumuha ng itak si Emilio at walang pag-atubiling tinaga itong si Orestes. Ngunit laking gulat na lamang niya dahil lumapat lang ang talim sa balat nito at hindi man lang ito nasugatan. Gumanti naman ang suntok si Orestes, ngunit nagulat din siya dahil ramdam niya ang kakaibang kabal sa katawan ni Emilio. Parehong nagkagulatan ang magpinsan at napagtanto nila sa isa't isa na sila pala ay mga antingero. Ilang segundo rin na nagkatitigan ng dalawa hanggang sa umalis na lamang itong si Orestes. May tangan si Emilio. Ano kayang mutya ang meron siya? Wika pa nito sa kanyang sarili. Samantala, hindi naman lubos maisip ni Emilio na isang antingero na pala ang kanyang pinsan. Sa pagkakatanda niya ay nakita pa sila 5 taon na ang nakalipas. Pero kung sa bagay, hindi naman talaga sila malapit sa isa't isa. Nabibilang nga lang ang mga panahong nagtatagpo ang kanilang landas dahil na rin sa distansya ng tirahan. Sa pagkakaalam niya, ay may malaking bigasan si Orestes sa kabilang bayan. Inasikaso niya muna ang amang pumanaw at kahit isa sa pamilya ni Orestes ay hindi dumalaw sa burol ni Artemio. Kung sa bagay baka gulo lang ang mangyayari kapag nakita pa si Orestes sa kanilang bahay. Naging usap-usapan ng mga tao ang magkasunod na pagpanaw ng magkapatid na Oliver at Artemio. Pati na rin ang sigalot na namuo sa magpinsang buo. Para sa mga trabahador, ang kanilang simpatya ay nasa pamilya ni Orestes. Ngunit hindi nila ito maaaring ipakita dahil baka mawalan pa sila ng trabaho. Bumalik muna tayo sa panahong binata pa si Emilio. Bilang nag-iisang anak ay may magandang buhay. Lahat ay nagagawa niya. Mabait naman itong si Emilio kaso lang
may pagkaganid sa yaman. Nais nitong higitan pa ang yaman ng kanyang sariling ama. Para sa kanya, mas taas noo siyang haharap sa mga tao kapag pinaghihirapan niya mismo kung anong yaman ang meron siya. Kaya naman imbes na ituon ang sarili sa pag-aaral ng negosyo, ay naghanap ito ng alternatibong paraan para yumaman ng madalian. May kaibigang matanda itong si Emilio na napakahilig sa mga kakaibang bagay tulad ng kwentong aswang, barang, kulam at anting-anting. Mang Piping, may alam ka ba na anting-anting o kung ano man para maging mayaman ako? Pagtatanong dito ni Emilio. Nako Emilio, ano pa bang kailangan mo ay mayaman na kayo? Iba pa rin talaga kapag akin. Kontrolado kasi ni ama. Ang lahat-lahat kaya umaasa lang ako sa bigay niya. Sigurado ka ba talaga dyan sa nais mo? Opo, pero baka naman gagawa ka lang ng kwento ha? Naku naman Emilio, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Lahat ng kwento ko ay totoo. Inilahad nga ni Piping ang isang mutya na nagbibigay yaman sa may tangan nito. Hindi naman literal na nagbibigay ginto o salapi ang mutyang ito. Bagkus, nagliliwanag ang bagay nito kapag malapit o natapat ka sa isang kayamanan tulad ng ginto o ano pa mang may halagang nakalibing o nakabaon sa lupa. Bukod pa rito, nagbibigay rin ito ng kabal at lakas sa sino mang may tangan. Kulay puti at hugis bilog ang mutyang ito. At ito ay ang trabungko ng ahas. Ayon pa sa matandang si Piping, hindi sa lahat ng panahon ay nakukuha ito. Nasisilayan lamang ito sa mga araw na mahalaga katulad ng Kwaresma. Hindi rin madali makuha ang mutyang ito dahil kailangan mong makakita ng dalawang matandang ahas na nag-aaway. Aabangan mo lang ito hanggang sa may matalo. Susundan mo ang nagwaging ahas dahil kukuha ito ng gamot para gamutin ang natalong ahas. Maswerte ka kung sa pagbalik nito ay may iluluwang bato at ipapatong sa ulo ng natalong ahas. Hintayin mong makaalis ang ahas bago mo kunin ang bato. At higit sa lahat, bihira ang ahas na balikan at gagamutin pa ang naging kalaban nito. Naku naman Mang Piping, di naman madaling kunin yan. Saan ka ba hagilap ng nag-aaway na ahas sa araw pa mismo ng Kwaresma? Ang mga bagay na may halaga ay hindi mo talaga basta-basta mapapasa kamay. Tiyaga at pasensya ang kailangan mo Emilio. Ang iba ng mga maligno, elemento at aswang, ang kaagaw nila sa pagkuha ng mutya. Samantalang ikaw ay mag-aabang lang. Napaisip naman si Emilio at napailing na lang. Hindi pala madali ang pagkuha ng mutya. Nagpaalam muna ang binata at babalik na lamang siya kung makakapagpasya na. Ilang araw na lang ay sasapit na ang kanyang kaarawan. Kaya naman lumapit ito sa kanyang ama upang humiling ng isang regalo. Tay, nalalapit na po ang aking kaarawan. Alam ko na magpapahanda naman kayo ng malaki. Pero kahit hindi nyo na ako handaan sa loob ng 5 taon o 10 o kahit kailan, basta ibibigay nyo lang bilang regalo ang aking kailingan. Wika ni Emilio sa kanyang ama. Ano ba iyan Emilio anak? Mukhang malaking bagay yan Hindi naman tay. Gusto ko po sanang magkaroon ng sariling sasakyan. Ano? Nahihibang ka na ba? Alam mo ba kung magkano yan? Pero tay… Emilio anak, magkakaroon ka ng malaking piging sa kaarawan mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga kaibigan ko kung walang handa sa kaarawan mo? At kalimutan mo na yung ambisyon na magkaroon ng sariling sasakyan. Wala ka nang pakinabang sa negosyo. Hihiling ka pa ng ganyan. Mariing wika dito ng kanyang ama. Sa mga sinabi ng kanyang ama ay labis na nagdamdam itong si Emilio
Pumasok siya ng kanyang kwarto at nakasimangot ang pagmumuka. Pinaghahampas niya ang kama dahil sa sobrang sama ng loob. Sa ilang minutong pananatili niya sa kwarto, ay sumagi naman sa kanyang isipan ang mutiyang binanggit ni Mang Piping. Dito napangisina itong si Emilio. Gagawin niya ang lahat upang magkaroon ng sariling yaman. Kinabukasan, maaga pa lang ay nagtungo na si Emilio sa bahay ng matanda. Dinalhan niya ito ng tinapay at mga prutas. Naabutan niya ang matanda na nagkakape sa may bakuran habang nakaupo sa may silya. Lalapit na sana si Emilio, ngunit sumenyas ang matanda na huminto muna siya. Sa pagbaling ng kanyang paningin ay nakita ni Emilio ang dalawang ahas na nag-aaway. Subalit mga maliliit na ahas pa lamang ang mga ito. Makalipas ang ilang minuto ay gumapang na ng mabilis ang nanalong ahas at naiwang hindi na gumagalaw ang isang ahas. Dito marahang lumapit si Emilio sa matanda. Ano sa tingin mo, Emilio? Babalik ba ang ahas na yon upang gamutin ang kalaban niya? Ay hindi ko alam, Mang Piping, pero sana po. Ay sana rin may mailuwang mutya ang ahas na yon. Sa tingin ko mukhang hindi na babalik yun eh. Saan ka ba nakakitang pinaslang mo na nga tapos gagamutin mo pa? Niloloko mo naman yata ako. Ay naku, bata ka. Tiyaga at pasensya. Tandaan mo yan. Matapos magwika ng matanda, tumayo na ito at kinuha ang bitbit ng binata. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap ay sinabi na ni Emilio na buo na ang kanyang pasya na kunin ang trabungko ng ahas. Dumungaw si Piping sa bintana at itinuro ang isang bundok. Ayon dito, sa buong linggo ng Kwaresma ay tahakin niya ang bundok na iyon at maging alisto sa paligid at maiging hagilapin ang minimithing mutya. Habang gumugulong ang panahon, ay hindi sumuko si Emilio sa kanyang paghahanap ng mutya. Hanggang sa inabot na ng 3 taon ay hindi pa rin bumitaw ang binata sa inaasam na trabungko. Sumapit muli ang Biyernes Santo. Nasa simbahan ang mga magulang ni Emilio habang siya ay nasa bahay lamang. Nababagot dahil walang magawa, dahil ang mga kaibigan niya ay nagninilay-nilay. Hindi kasi nakikiayon sa tradisyon itong si Emilio. Kumuha siya ng mahabang patpat at hinampas-hampas ang mga maliliit na bato sa kanilang malawak na bakuran sa bandang likod bahay. Habang abala ang ibang tao sa bahay sa pagdiriwang ng Kwaresma, sa pagpapatuloy ng kanyang ginagawa, ay biglang natigilan ang binata. Dahil ilang metro lamang mula sa kanya, ay tumambad sa kanya ang 2 ahas na nagbubuno. Napatras naman sa gulat ang binata. Nagkubli siya sa gilid ng bahay. Halos kumawala ang kaluluwa niya sa gahitang laki ng mga ahas. Natatakot man pero nanabik rin ang binata dahil ito na yata ang matagal niya nang hinihintay at inaasam. Titig na titig si Emilio sa bawat paglalaban ng 2 ahas. Hindi niya na mawari kung gaano na katagal ang tagpong iyon hanggang sa bumulogta na ang isang ahas. Tila ba pinakikiramdaman ng nagwaging ahas ang kalaban nito sa pamamagitan ng dila. Maya-maya pa ay gumapang na papalayo ang ahas. Nagdadalawang isip naman ang binata kung susundan niya ba ito o hindi. Sa takot na baka siya naman ang tuklawin nito, sumuot ang ahas sa damuhan hanggang makarating sa mga puno. Tagaktak naman ang pawis ni Emilio sa magkahalong kaba at pananabik. Gumapang pa ang ahas hanggang tumigil ito sa isang puno at kinagat ang balat nito. Napangisi na lamang si Emilio dahil bumalik ang ahas
sa kanyang katunggali. Inilagay ang kagat-kagat na kapirasong balat ng puno sa katawan ng ahas. Muli itong gumapang at humarap sa ulo ng kalaban. Dito kitang-kita ni Emilio na bumuka ang bibig ng ahas. Buong akala pa niya ay lulunukin ito ng buo. Hanggang sa may iniluwang puting bagay ang ahas na iyon at ipinatong mismo sa ulo ng natalong ahas. Gumapang at umikot ang ahas sa katawan ng katunggali bago ito tuluyang lumayo. Hindi naman malaman ni Emilio kung dadamputin niya ba ang bato. Baka biglang mabuhay ang ahas. Sa pamamagitan ng mahabang patpat ay marahang kinahig ni Emilio ang mutya at mabilis itong dinampot. Agad siyang tumungo sa kanyang silid. Doon niya sinipat ng mabuti ang makintab na kulay na puting bato. 3 taon din niyang hinanap ang mutya. Nasa bakuran lang pala nila. Ibinalot niya naman ito sa maliit na tela at isinukbit sa kanyang bulsa. Pagsapit naman ng umaga, kahit wala pang agahan, ay agad na siyang nagpunta sa bahay ni Piping. Ganoon na lamang ang pagkamangha ng matanda nang mahawakan niya na mismo ang trabungko ng ahas. Samantala, alamin naman natin ang pagkamit ni Orestes ng kanyang tangan. Walang iba kundi ang mutya ng kidlat. Sa mga panahong ito ay nililigawan pa ni Orestes ang kanyang asawa. Matyaga niyang binabaybay ang liblib na baryo ng kanyang iniibig na babae. Sa pagtsatsaga ni Orestes ay nakamit rin niya ang matamis na pagmamahal ng kanyang nililigawan. Hindi rin nahirapan ang binata na makuha ang loob ng mga magulang ng kasintahan dahil sa magandang pag-uugali nito. Halos araw-araw na nagpupunta ang binata sa bahay ng dalaga. Bilang tanda na rin ang pagrespeto niya dito. At kalimitan ay ginagabi na siya sa daan pauwi sa kanilang bahay. Minsan isang araw ay inabisuan siya ng ama ng kanyang kasintahan na si Nena na wag nang ugaliing umuwi ng gabi dahil sa mga kuno-kunong may gumagalang aswang daw sa kanilang lugar. Hindi naman naniniwala si Orestes sa mga ganitong nilalang, pero hindi naman niya ipinakita sa ama ni Nena ang pananaw niya ukol dito. Bagkus, sinunod na lamang niya ang abiso ng matanda. Lumipas ang ilang linggo. Sa pagdating niya sa bahay ng kasintahan, ay labis ang kanyang pagtataka dahil nagkukumpulan ang mga tao dito. Sa pagpasok niya ng bahay, ay tumambad sa kanya ang nakaburol na mga magulang ni Nena. Agad namang napayakap sa kanya ang kasintahan, ngunit mas ikinabigla niya ang dahilan ng kamatayan ng mga ito. Isang gabi, naimbitahan si Nena ng kanyang kaibigan para sa pagdiriwang ng karawan nito. Isinama ni Nena ang bunsong kapatid. Sinabihan naman sila ng kanyang ama na kung aabutin sila ng gabi sa daan, ay mas makabubuting doon na lamang sila magpalipas ng gabi sa bahay ng kaibigan. Tumugon naman si Nena at sinabing uuwi sila bago dumilim. Ngunit dahil sa labis na pagkalibang, sa sobrang kasiyahan ay hindi na nito namalayan ang oras. Kaya naman nanatili na lamang sila sa bahay ng kaibigan. At sa pag-uwi nila kinabukasan, ay bumulaga sa kanila ang katawan ng mga magulang na wakwak na ang tiyan at wala ng buhay. Aswang ang itinuturong dahilan ng kamatayan ng mga ito. Base na rin sa itsura ng bangkay na wala ng laman loob at halos naubos ang dugo. Hindi naman matanggap ni Orestes ang nangyari dahil napamahal na rin sa kanya ang mga yumao. Nag-iba ang paniniwala ni Orestes sa mga nilalang ng dilim. Nasa harapan niya na ang ebidensya ng pag-iral ng mga ito. Sa labis na kagustuhang mabigyan ng hustisya ang mga lumisan, ay nakilala ni Orestes ang isang antingero na si David. Ang antingerong ito
ay nagmula pa sa karatig bayan kung saan napadpad siya sa lugar dahil sa pagtugis niya sa isang pamilya ng mga aswang. Ayon sa antingero, posibleng iisa ang aswang na pumaslang sa mga magulang ni Nena at ang aswang na kanyang tinutugis. Gawa nga ng napatunayan ni David na determinado at buo ang loob ni Orestes na makatulong ay ipinagkaloob niya dito ang isa sa kanyang 2 mutya. Tangan ni David ang mutya ng ipo-ipo at pangil ng kidlat. Dumaan muna sa maikling pagsasanay sa laban pisikal itong si Orestes bago ibinigay at ipinagkatiwala sa binata ang mutya ng kidlat. Sa palagay ko, panahon na upang ilipat ko sa iyo ang isa sa aking mga tangan. Sana ay alagaan at gamitin mo ito sa tama. Wika sa kanya ng antingero. Nangangako ako na gagawin ko. Alinsunod sa iyong payo ang mutya na ipinagkaloob mo sa akin. Maraming salamat, kaibigan. Sa mga panahong nasa ilalim ng pagsasanay si Orestes kay David, ay nagkaroon din ng minsanang biktima ang mga aswang na nag-udyok sa 2 antingero na lipulin at tapusin na ang pag-iral ng mga demonyo. Hindi rin naging madali ang pakikidigma nila sa pamilya ng mga aswang dahil hindi may kakaila na may taglay din itong angking abilidad. Subalit ang pag-iral ng kasamaan ay hindi magtatagumpay dahil sa pinagsamang puwersa ng kabutihan. Naging maduguman ngunit nagtagumpay ang magkaibigan na wakasan ang paghahasik ng lagim ng mga aswang. Upang maiwasan na ang malungkot na alaala sa lugar, ay nagpasya si Nena na sumama na kay Orestes hanggang sa nagpakasal at bumuo na sila ng sariling pamilya kasama ang bunsong kapatid ni Nena. Samantala, ang pagpapatuloy sa sigalot ng magpinsang sina Emilio at Orestes. Makalipas ang ilang linggo, nang mailibing na si Artemio, ay muling nagpakita si Orestes kay Emilio. Batid ko na may kanya-kanya tayong taglay na tangan. Pero naparito ako para magkaroon ng maayos na usapan tungkol sa lupain na nararapat lamang na mapunta sa aking pamilya. Alam nating pareho kung sino ang may karapatan sa lupa na minana pa natin kay Lolo Ismael. Huwag sana nating gamitin na hindi na ayon sa tama ang ating angking abilidad. Sino ka upang magsalita ng ganyan matapos mamatay si ama nang dahil sa'yo? Emilio, nakikiusap ako. Itigil na natin ang hidwang ito. Maganda at maayos naman ang buhay mo. Hindi ko ito ipinaglalaban para sa sarili ko, kundi para sa alaala ng aking ama at sa kinabukasan ng aking anak. Lumayas ka na at huwag ka nang bumalik pa dito, Orestes, kung ayaw mong dumanak ang dugo sa lupaing ito. Tila sarado na ang utak ni Emilio at umiral dito ang pagkaganid sa yaman. Mahirap man ngunit mas mabuting umalis na lamang si Orestes dahil nakikita niya sa mga mata ni Emilio ang determinadong makipaglaban. Inisip rin ni Orestes ang pamilya kung sakaling may masamang mangyayari sa kanya. Napangisi na lamang si Emilio sa pag-alis ng kanyang pinsan. Ngunit sa kalooban niya, alam niya na isang pagkakamali ang pagpigil niya na maibalik ang lupain na nararapat lamang sa kanyang pinsan. Subalit masama pa rin ang loob nito nang mawala ang kanyang ama ng dahil kay Orestes. Nais niya itong pahirapan bilang paghihigante. Isang araw, bumisita si Emilio sa palayan upang tingnan ang ginagawa ng mga trabahador. Aksidenteng narinig niya ang usapan ng mga ito tungkol sa pag-angkin ni Emilio sa lupaing hindi naman sa kanya. Sino sa inyong nagpahintulot na pag-usapan ang nangyayari sa buhay ko? Ikaw, isa ka lang hamak na trabahador. Sa oras na narinig pa kita na may hindi kaaya-ayang salita,
Laban sa akin, hindi lang trabaho ang mawawala sa'yo. Napayuko naman at humingi ng paumanhin ang trabahador na tinutukoy ni Emilio. Ngunit nakita ni Emilio si Piping na nakatingin sa kanya ng masama. Tumalikod ang matanda at lumakad ito palayo. Agad naman siyang sinundan ni Emilio. Teka lang po, Mang Piping. Iyan ba ang itinuro ko sa'yo? Pinagsisisihan ko kung bakit pa kita tinuruan na makuha ang mutya. Alam ko na naging mayabang ka na nang dahil sa taglay mong tangan. Pero gaya ng sinabi ko sa'yo, lahat ay may katapat. Hindi na ikaw ang kilala kong Emilio. Natahimik naman si Emilio sa sinabi ng matanda. Ang kanyang kaibigan na sa Piping ay para na rin niyang ama. Ito ang kanyang sandalan kapag nagkakaproblema siya sa kanyang ama. Si Piping rin ang nagsilbi niyang tagapayo at humihilom sa mga sama ng loob ni Emilio sa kanyang ama. At tanging si Piping lang ang bukod sa kanyang ama ang may kayang pagsabihan siya. Hindi na sinundan pa ni Emilio ang matanda. Nais niya munang pahupain ang galit nito. Isang araw, habang nagmamaneho ng sasakyan si Emilio, ay nadaanan niya ang isang lalaki na bago sa kanyang paningin. Hindi man niya alam ang lahat ng pangalan, ngunit kilala niya ang mga taong naninirahan sa kanilang baryo. Binaliwala lang ito ni Emilio sa pag-aakalang dayo lamang ang lalaki. Noong buhay pa si Artemio, ay walang ginawa itong si Emilio kundi maghanap ng kayamanan sa iba't ibang lugar. At bilang antingero ay hindi talaga may iiwasan na nakakaengkwentro siya ng mga aswang. Malimit din niyang iniiwan ang pamilya para sa sinasabi niyang paglalakbay. Busog man sa yaman ang kanyang pamilya, ngunit gutom naman ito sa panahon na makasama ng madalas itong si Emilio. Isang umaga, may isang trabahador na dumulog kay Emilio. Pinaslang daw ang kanyang mag-ina nang hindi nakikilalang nilalang. Labis naman na nagmamakaawang humingi ng tulong sa kanya ang trabahador. Nakaramdam naman ng pagkahabag si Emilio at agad sumama sa bahay ng lalaki. Nakatakip na ng kumot ang mag-ina ng trabahador nang madatnan ito ni Emilio. Sa pagtanggal niya ng kumot ay tumambad ang kalunos-lunos na kalagayan ng mag-ina. Alam ni Emilio na hindi ito gawain ng ordinaryong tao. Isang aswang ang may gawa nito. Gumuhit sa hinuwa ni Emilio ang labis na galit. Papaanong may nakapasok na aswang sa kanyang teritoryo. Sinagot niya ang lahat ng gastusin at binigyan ng maayos na burol ang biktima. Hayop kang demonyo ka. Sa oras na magtagpo ang landas natin, mas higit pa sa mga biktima mo ang gagawin ko sa iyo. Wika ni Emilio sa kanyang sarili. Hindi pa man nailibing ang mag-ina, ay may panibagong biktima na naman ang aswang sa kanilang baryo na naging dahilan sa tuminding galit ni Emilio. Tanging panggigigil na lamang ang kanyang nagawa nang masilayan ang pagdadalamhati ng pamilyang namatayan. Habang nasa terasa ng kanyang bahay at iniisip kung saan maaaring naglulungga, ang aswang ay biglang sumagi sa kanyang isipan si Piping. Mag-isa lang itong naninirahan na balak niya itong suyuin at yayain na sa kanyang bahay na muna ito titira habang malaya pang nakakagala ang aswang sa kanilang lugar. Bago bumalot ang dilim sa buong paligid ay nagpasya si Emilio na puntahan ng matanda. Nagdala pa siya ng pagkain upang doon na maghapunan kasama ang matanda. Sa paghinto ng kanyang sinasakyan, sa tapat ng bahay ng matanda ay may nasipat siyang nilalang na lumabas mula sa likod bahay. Nagkatinginan pa sila ng aswang at ngumisi pa ito sa kanya. Dali-daling lumabas ng kotse si Emilio at hahabulin sana ang aswang
nang may marinig siyang mahinang ungol mula sa loob ng bahay. Alam niyang boses iyon ni Piping. Sa pagpasok niya ng bahay ay tumambad sa kanya ang matanda na nakahandusay na sa lupa habang may malalim na sugat sa tiyan at maging sa likod nito. "Mang Piping, tara na po, ipapagamot kita." Natatarantang wika dito ni Emilio. Huwag na, Emilio. Hindi na rin ako magtatagal. "Hayop kang aswang ka. Papatayin kita. Mang Piping, tara na. Magagamot pa kita eh." Alam natin pareho na hindi basta sugat lang ang aking natamo. Kagagawa nito ng aswang. Emilio, makinig ka. Mahal na mahal kita. Para na kitang tunay na anak. "Mang Piping, patawarin niyo ako kung bakit ako nahuli. Patawarin niyo ako." Tanging hiling ko lang sa'yo na sana muling bumalik ang Emilio na inalagaan ko at gampanan mo ng maayos ang pagiging antingero. Huminga ng malalim ang matanda. Bakas ang labis na paghihirap hanggang sa mawalan na ito ng buhay. Wala nang nagawa pa si Emilio kung di ang sumigaw sa tindi ng kanyang emosyon. Mahigpit niyang niyakap ang matanda at labis itong nagsisi kung bakit napabayaan niya ito. Muling nanumbalik sa kanyang alaala ang mga masasayang sandali nila simula pa noong bata pa siya. Si Piping ang nagsilbing ama nito sa oras na nangangailangan ang batang Emilio ng gabay at masusumpungan. Binuhat niya ang matanda at inihiga ito sa kama. Napansin niya na may nakatuping papel sa maliit na mesa na nasa tabi. Binuklat niya naman ito at binasa. Ang liham na iyon ay para talaga sa kanya. Ayon sa liham ng matanda, nagpapaalam ito kay Emilio na babalik na sa kanyang bayan. Dahil sa tingin nito ay tapos na ang kanyang papel sa buhay ni Emilio. Nakasaad din sa sulat na noong nadiskubre ni Artemio na malapit sila sa isa't isa, ay inalok ni Artemio si Piping na babayaran siya kapalit sa pag-aalaga at manatiling kaibigan ng kanyang anak. Ngunit tumanggi ang matanda dahil napamahal na sa kanya si Emilio at naaalala niya ang kanyang anak na namatay kapag nakikita ang batang si Emilio. Pinaalala din ni Piping sa liham na mahal siya ng kanyang ama. Paminsan-minsan ay dumadalaw pala si Artemio kay Piping at nagtatanong ito tungkol kay Emilio. Aminado naman si Artemio na hindi siya naging mabuting ama. Dito na bumuhos ang luha ni Emilio at muling niyakap ang matanda. Samantala, muling nagbalik si Orestes sa bahay ng kanyang pinsan. Nagtaka naman ito kung sino ang nakaburol. Nang magharap ang magpinsan ay parehong namumugto ang mga mata nito. "Si Mang Piping, kaibigan ko. Siya ang nakaburol." Wika dito ni Emilio. Nagtaka naman si Emilio dahil maluwa-luwa itong si Orestes nang bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Patay na ang anak kong si Isabel. Kasalukuyan rin siyang nakaburol ngayon. Nakikiusap ako sa iyo, Emilio. Tulungan mo kong tugisin ang mambabarang na pumaslang sa aking anak. Sa iyo na ang lahat ng lupain. Basta tulungan mo lang ako na mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Isabel. Nakikiusap ako. Alam kong hindi magandang nangyayari sa atin. Tutulungan kita, pinsan. At patawarin mo ko sa aking katigasan. Nabulag ako sa galit at paghihigante. Pero nagising na ako, Orestes. Ihahatid natin sa impyerno ang mga pumaslang sa ating mga mahal sa buhay. Sa pag-uusap nilang dalawa, ay napag-alaman ni Orestes na biktima pala ng aswang itong si Mang Piping.
Napagkasunduan ng magpinsan na ihahatid muna nila sa huling himlayan ang mga namayapa at isusunod na nila ang misyon sa pagtugis ng mga nilalang ng dilim. Isang umaga, nagtagpo ang magpinsan sa mismong lupain ng kanilang lolo na si Ismael. Dito nila pinag-usapan kung sino ang uunahin, ang mambabarang ba o ang aswang. Gawa nga ng hindi pa matukoy ni Orestes ang mambabarang, ay napagpasyahan nila na unahin ang aswang. Dahil may pinaghihinalaan na itong si Emilio. Huwag kang mag-alala, pinaimbestigahan ko ng bagong salta sa aming lugar. Siya si Lizardo. Nagmula pa daw ito ng Surigao at napadpad dito upang maghanap buhay. Sinong niloko niya? Bakit niya pipiliin ang liblib na baryong ito? Mariing wika dito ni Emilio. Kailan mo balak simulan ng pag-atake? Baka kasi mainip ka, kaya bakit pa natin patatagalin? Mamayang gabi, sasalaki tayo. Maiba ko, ano nga pala ang tangan mo, pinsan? Pangil ng kidlat. Ikaw? Trabungko ng ahas. Sa pagpatak ng 10:00 ng gabi, ay tahimik na pinuntahan ng dalawa ang bahay ni Lizardo. Katulad ng isang ahas, ay hindi nagkaroon ng anumang ingay ang paglapit ni Emilio sa bahay ng aswang. Habang si Orestes ay nakaabang lamang sa di kalayuan. Anumang oras ay nakahanda itong pakawalan ng kidlat. Samantala, sumilip na si Emilio sa siwang ng dingding. Nakita niya naman itong si Lizardo na nakaupo na sa lupa, hubot-hubad at naglalagay na ng langis sa buong katawan habang nag-uusal. Mukhang may bibiktimahin na naman ang aswang. Matapos ang pag-uusal nito, ay lumikha ito ng tunog na pilit tumutusok sa kinakailaliman ng pandinig ni Emilio. Hanggang sa hindi niya na nakayanan, napaatras at natumba itong si Emilio. Lumikha ito ng ingay na agad napansin ng aswang. Sa pagtayo ng antingero, kasabay nito ang pagbukas ng bintana. Dito bumulaga na sa kanyang harapan ang anyong aswang ni Lizardo. Umangil ito ng malakas at biglang sinunggaban si Emilio. Nagpagulong-gulong silang dalawa sa lupa, kalmot mula sa aswang at suntok naman mula sa antingero. Nagtagisan ng lakas ang dalawa, nagpalitan ng pag-atake. Samantala, nakangiti namang nanonood si Orestes sa dalawa. Makalipas pa ang ilang minuto, ay ikinumpas na ni Orestes ang kanyang kamay at dahan-dahang nag-iba ang ihip ng hangin. Lumakas ito at namuo ang maitim na ulap. Ilang saglit pa ay nagsimula ng kumulog at kumidlat. Nang mapansin ni Emilio ang pag-iba ng panahon, ay nagwika ito sa aswang ng, "Paglalaruan muna kita bago ko tapusin ang buhay mo." Nagpapatawa ka ba? Nasa teritoryo kita. Isang malutong na suntok ang pinakawalan ni Emilio na naging dahilan upang tumilapon ang aswang. Mabilis naman itong nakatayo at patakbong sumugod, ngunit nagsibagsakan ng mga kidlat sa palibot ng aswang. Laking gulat nito at napahinto ito sa pag-atake. Sa muling pagkilos ni Lizardo ay tumama na naman ang kidlat malapit sa kinatatayuan nito. Nanlilisik na ang mga mata ni Lizardo sa sobrang galit. Hindi niya alam kung saan nagmumula ang isa pang nilalang na umaatake. Nag-ipon ng lakas ang aswang at buong lakas na sumugod kay Emilio. Ngunit tumama na ang kidlat sa mismong katawan ni Lizardo, dahilan upang bumagsak ito sa lupa at sumabog ang kaliwang parte ng katawan nito.
Bulagta at umuusok pa ang katawan ni Lizardo, ngunit buhay pa rin ito. Ang tibay mo, pagbabayaran mong pagpaslang mo sa aking mga kababaryo. Lalo na ang pagpaslang mo kay Mang Piping. Dinampot ni Emilio ang ulo ng aswang at buong lakas na pinihit ito pabaliktad. Siniliban nila ang bahay ng aswang at nang nilamon na ito ng apoy ay inihagis nila ang katawan ni Lizardo sa nagliliyab nitong pamamahay. Dito nagwakas ang buhay ni Lizardo. Hindi naman mapigilan ni Emilio na humanga sa kakayahan ng kanyang pinsan. Kinabukasan din, mismo ay tumungo na ang magpinsan sa lugar ni Orestes. Wala sa bahay si Nena dahil pinapunta muna ito ng asawa sa mga kamag-anak na nasa ibang bayan pa. Sa kasamaang palad ay wala pa ring ideya si Orestes kung sino ang bumarang sa kanyang anak. Hanggang sa lumipas ang 2 araw, may nahuli na isang lalaki ang mga tauhan ni Orestes. Muntik na nitong masunog ang tindahan. Pilit na pinaamin ni Orestes kung may nag-utos ba sa kanya na gawin ang bagay na iyon, ngunit walang napala si Orestes. Kaya naman si Emilio na ang pumalit. Mabilis na itinarak sa kamay ng lalaki ang punyal at binalaan ni Emilio na kapag hindi pa nagsalita ay puputulin nito ang kamay. Sa takot nito ay umamin rin ang lalaki. Kinagabihan, sa mismong araw na iyon ay sumugod ang magpinsan na kakumpetensyang negosyante ni Orestes. Sa tindi ng galit ng antingero ay halos mapatay niya na sa bugbog ang lalaki. Ang negosyanteng iyon ay siya pala ang nagpabarang kay Isabel. Binuhat ni Orestes ang nakabulagtang lalaki at ibinagsak ito sa mesa. Nagtalsikan ang mga pagkain at kubyertos. Nanginginig na sa takot ang pamilya ng negosyante dahil sa pagwawala ni Orestes. Di naglaon ay napaamin na rin ito kung sino ang mambabarang na hinahanap ni Orestes, at nalaman niya na ito ay si Maning. Teka lang pinsan, ito lang bang gagawin mo sa taong nagpapatay sa anak mo? Tanong dito ni Emilio. Ikaw na ang bahalang magbigay ng parusa sa demonyong iyan. Gusto ko ang unti-unting kamatayan ang ipapataw mo sa kanya. May kinuha naman si Emilio sa kanyang bitbit na bayong. Inilabas nito ang makamandag na banakon at bigla niya itong inusalan. Dahan-dahan ang paggapang ng ahas patungo sa negosyante. Nagsisigawan na rin ang pamilya nito na nagkumpulan sa may sulok. Habang nanginginig na sa takot ang lalaki sa papalapit na ahas. Tumayo ang ahas at bumuelo ito ng kagat. Matapos nito ay mabilis na gumapang papasok sa bayong ang banakon. Iniwan nila ang bahay habang nag-iiyakan ang mga nasa loob nito. Sa sumunod na araw ay tinahak ng 2 antingero ang bahay ng mambabarang. Nagkunwari sila bilang mga kliyente. Nang hingi ng anumang gamit ang mambabarang para sa ipapatrabaho nila. Pero humingi ng paumanhin si Orestes dahil tanging pangalan lang ng tao ang kanilang maibibigay. Tumango naman ang mambabarang at sinabing pwede na raw yon. Iniabot ni Orestes ang nakatuping papel. Sa pagbuklat ng mambabarang ay nabasa niya mismo ang kanyang pangalan na nakasulat sa papel. Ilang segundo na tumigil ang lahat hanggang sa mabilis na kinuha ni Maning ang kanyang patalim at itataga na sana kay Orestes. Ngunit naunahan siya ng suntok nito. Natumba mula sa kinauupuan nitong si Maning
Akmang tatayo na ito nang biglang sinipa naman siya ni Emilio. Tumilapon pa sa dingding ang mambabarang. Kasunod nito ay ang itinarak ni Orestes ang mismong patalim ni Maning sa tiyan. Idiniin pa ng gusto ng antingero ang pagsaksak dito. Nanlaki na ang mga mata ni Maning at pilit itong kumakawala. Nagawa pa nitong mag-usal ngunit may pumulupot na ahas sa kanyang leeg at sinakal na ito. Itinulak ni Orestes ang mambabarang at sa pagbagsak nito ay sumugod ang 5 makamandag na ahas at dito pinagtutuklaw ang mambabarang. Tingnan natin kung mabubuhay ka pa dyan. Wika dito ni Emilio. Hindi sapat ang matuklaw ka lang ng ahas, demonyo. Kinuha ni Orestes ang gasera at sinilaban niya ang katawan ng mambabarang. At nang makalayo na ang dalawa sa lugar, ay umupo na sila sa tabi ng kalsada. Habang ang mga tao ay sumugod sa nagliliyab na bahay ni Maning. Parehong nakahinga na ng maluwag ang magpinsan. Nagkasundo man sila ngunit may mga buhay ang nasayang. Ibinalik na ni Emilio ang lupain kay Orestes at muli itong humingi ng tawad. Ngumiti naman si Orestes at niyakap ang kanyang pinsan. Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito. Nakakatawang isipin na hindi tayo halos nagpapansinan noon sa tuwing bumibisita kayo dito. Pakiramdam ko tuloy na napakayabang naman ni Orestes. Huwag kang mag-alala. Ganyan din ang iniisip ko noon. Isang mayabang na uhugin. Pero nakakalungkot lang isipin na may mga buhay ang nasira at nawala. Kung nakinig lang ako noon kay Mang Piping, tiyak, kasama pa natin siya ngayon. Ako man din ay may pagsisisi. Kung hindi lang sana ako bumukod, maaaring naagapan ko pa ang karamdaman ni Ama. Pero ganito talaga ang buhay. Ang mahalaga ay may natutunan tayo sa ating mga kamalian at hindi nagagawin ulit ang mga iyon. Sabay nilang tiningnan ang malawak na lupain ng kanilang angkan. At sa mga sandaling iyon ay magkasundo at nagtutulungan na sila sa bawat isa. Nagpasya na rin si Orestes na doon na manirahan. Nagpatayo siya ng bahay katabi mismo sa bahay ni Emilio. Mag-uumpisa sila na magkasama at magkalapit. Ayaw nilang mangyari sa kanilang mga anak ang pagkakaroon ng hidwaan at malayo ang loob sa bawat isa. Sa likod ng matagumpay na negosyo ay hindi nila kinalimutan ang responsibilidad ng isang antingero. Pinagpatuloy nilang ginampanan ang pagiging antingero hanggang sa nagkasundo rin sila na magretiro na. Ngunit hindi sila nagretiro na walang pumalit sa kanilang katayuan. Ipinamana ni Emilio sa kanyang binatang anak na si Marlon ang trabungko ng ahas. Samantala, ipinamana naman ni Orestes sa binatang si Jerwin ang mutya ng kidlat. Magkasabay na nagbinata ang mga anak nila na naging malapit sa isa't isa. Habang lumalaki ang mga ito, ay sinanay na nila sa pakikipaglaban ang dalawa hanggang sa ipinagkaloob na sa kanila ang mga mutya. Si Marlon at Jerwin ay magkasamang naglalakbay upang tugisin ang mga masasamang uri ng nilalang. At ang unang misyon nila ay sa may Siraway. Habang masayang nagbabakasyon ang dalawa sa dalampasigan ng Siraway, ay may babaeng dumaan na tumatakbo sa kanilang harapan. Umiiyak ito na tila nasisiraan na ng bait. Nilapitan nila ito at tinanong kung anong nangyari. Umiiyak ang ale habang itinuturo ang isang bahay. Nalaman nila na kasalukuyang dinaranas ng anak ng ale ang sumpa ng barang. May mga iilang tao na rin ang nakiusyoso sa isinasagawang panggagamot ng isang albularyo. Ngunit nagwika ang albularyo na masyadong malakas ang mambabarang. Kaya niyang gamutin pa ang barang ngunit posibleng
babarangin lang ito ng paulit-ulit hanggang sa hindi na makayanan ng katawan ng biktima ang sumpa at tiyak na bibigay rin ito. Walang ibang paraan kundi kalabanin ng harapan ang mambabarang. Sa narinig ng dalawa ay kinausap ni Marlon ang matandang albularyo. Inalam nito ang kinaroroonan ng mambabarang. Nang hawakan ng albularyo ang kamay ni Marlon, ay nanlaki ang mga mata nito. Ito ang unang beses na makakarap ko ang isang taong may tanga ng trabungko na nagmula sa ahas. Pakiusap kung sino ka man, iligtas mo ang kawawang batang ito. Tawagin niyo po akong Marlon. Pangako po, gagawin ko ang aking makakaya kasama ng pinsan ko upang maisalba ang buhay ng bata. Nang may turo ng matanda ang lugar ng mambabarang, ay hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Nasa kabilang baryo lang ang mambabarang. Hindi man nila gamay ang lugar, subalit natuntun pa rin nila ang bahay nito. Nagpakawala ng isang maliit na ahas si Marlon upang alamin ang sitwasyon sa loob ng bahay. Nalaman ng binata na kasalukuyang nagsasagawa ng ritual ang mambabarang. Tumayo naman si Jerwin sa harap ng entradang pinto. Buong lakas niyang sinipa ang pintuan. Biglang dumilat ang mga mata ng lalaking mambabarang. Kasunod nito ay ang paghagis ng insekto sa binata. Agad namang nakailag si Jerwin at nakapagbitiw ito ng tigalpo sa matanda. Umatungal ito at halos hindi ininda ang tigalpo ni Jerwin. Gumante ang matanda gamit ang bertud na itim. Tumilapon si Jerwin palabas ng bahay. Akmang lalapitan na siya ni Marlon. Ngunit sumenya si Jerwin na puntahan nito ang likod bahay. Muling tumayo ang binata at sumugod sa matandang mambabarang. Subalit daig ng bertud ang lakas ng binata. Napasigaw ito ng sobrang sakit. Paulit-ulit na inatake ng mambabarang si Jerwin gamit ang mga malalakas na usala. Ngunit natigilan ng matanda dahil parang may karayom na tumusok sa kanyang paa. Sa pagtingin niya rito ay gumapang na palayo ang isang ahas. Napasigaw ang mambabarang at nagmadaling naghanap ng maaaring ilunas sa kamandag ng ahas. Halos magwala na ito sa kakahanap ng lunas. Makalipas ang ilang minuto ay hirap na itong maglakad at hindi na rin halos makatayo ng maayos. Kumapit ito sa may silya at pilit na inabot ang isang garapon na naglalaman ng isang insekto. Ngunit dinampot ni Jerwin ang garapon at hinampas sa ulo ng mambabarang. Kasunod nito ay ang pag-apak niya sa insektong nalaglag sa lupa. Sumigaw ng matindi ang mambabarang hanggang sa unti-unti na itong bumagsak sa sahig. Pumasok na ng bahay si Marlon at agad hinampas ng malaking bato ang ulo ng matandang mambabarang hanggang sa nagkawasak-wasak na ito. Sa pagbalik nila sa bahay ng biktima ay nakangiti na ang albularyo. Alam nito na nagapina ng dalawa ang mambabarang. Hindi na rin nagtagal ang dalawa nang makitang bumubuti na ang kalagayan ng batang biktima. Ang kanilang karanasan sa Siraway ay nasundan pa ng mga labanan kontra aswang at mangkukulam. Nagpalipat-lipat ang dalawang binata sa iba't ibang lugar sa Mindanao upang gampanan ang responsibilidad ng isang antingero. At ang susunod nilang balak puntahan ay ang lugar sa ating bansa kung saan di umano laganap ang pag-iral ng mga mangkukulam. Isang paglalakbay patungong Siquijor ang napili ni na Marlon at Jerwin. Sa muling pagbabalik ng dalawa sa Davao Oriental ay masayang
nakatanaw sa kanila sina Emilio at Orestes. Habang nakikilahok sa pagtatanim ng palay ang mga binata, sa unang tingin ay tila may mga ordinaryong bata lamang sina Marlon at Jerwin. Ngunit sa likod ng inosente at maamong mga itsura ay nagkukubli ang mga tanga na pamanang trabungko ng ahas at mutya ng kidlat. Mga kabaryo, ang kwentong inilahad natin ngayong araw ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng pagkakaisa ng pamilya. Maraming dahilan kung bakit nagkasira-sira ang tinginan ng magkakaanak. Subalit kung paiiralin lamang ang pagmamahal at pagkakaintindihan ay walang suliranin ang hindi mareresolbahan. Huwag na sana nating hintayin na may mga buhay pa ang mawala bago nating maisip ang tunay na dahilan ng isang hidwaan. Sino pa ba ang magtutulungan kundi ang magkakapamilya lamang? Hanggang dito na lang ang kwento natin ngayong araw. Maraming salamat sa mga tumutok. Sana merong kayong nakuhang leksyon at aral sa kwento natin. Maraming salamat mga kabaryo. Okay, sorry. Medyo namalat na. Grabe no. Nakakalungkot tong kwento natin ngayon mga kabaryo kasi isipin nyo. Kumbaga pinakita rito na pagiging ganid ang sumisira sa isang relasyon. Lalo na kung magkapamilya kayo, di ba? Isipin nyo na lang si Artemio saka si Ismael, no, yung pinakalolo nila. Bali, anak ni Artemio si Emilio, yung may trabungko ng ahas, no. Ito naman parang summarize lang ng kwento. Yun nga, hinangad kasi ni Emilio na mabilis ang pagyaman. So, puinersa niya yung sarili niya na humanap talaga ng trabungko ng ahas na hindi naman siya nanggaling sa pamilya ng antingero, no. Yun. Tapos, yun, buenas lang niya, nakilala niya tong si Mang Piping. Yun nga lang, nakakalungkot yung part na kung saan namatay itong matanda. Tapos si Orestes naman, may tanga ng mutya ng kidlat. Alam naman natin na napakalakas niyan, no? Galing naman to kay David na binatang antingero na merong tanga ng ipo-ipo at kidlat. Grabe, kombinasyon yung dalawa, no? Yun lang, tama naman yung sinabi sa kwento, no? Kailangan pairalin talaga yung pagkakaisa, lalo na kung magkakadugo naman, no? Sana iwasan yung mga hidwaan na hindi maganda. Kagaya sa inyo mga kabaryo, no? Minsan talaga ang pagiging ganid ang nagdadala sa atin sa hindi magandang gawain. Kaya sana iwasan natin yung mga ganong bagay para hindi natin magawa yung pangit sa kapwa, no? Pero in the end naman ng story, napakaganda, napabilib ako. Ang ganda ng kwento kasi kung ano yung hindi nagawa ni Emilio at ni Orestes nung kabataan nila, nagagawa ni Jerwin at ni Marlon. Kasi magpinsan din to, pero kumbaga magkasanggang dikit sila, no? Na kumbaga hindi magkaiba sila ng tangan, pero although pares kanan, kaya lang kumbaga napagko-combine nilang dalawa, no? Na eto, trabungko ng ahas, mutya ng ahas, yung isa pangil ng kidlat. Grabe, sana marami tong kwentong to, no? Pero doon naman kay Marlon at Jerwin, tingnan natin kasi hanggang ngayon buhay pa tong dalawa. Pero si Emilio at Orestes, sad to say, nawala na rin early 2000, no? Yun, so yun yung parang sabi nung nagkwento sa atin. Hindi ko na lang papangalanan, pero tatry natin tanungin kung merong kwento tong dalawa na magpinsan din, si Marlon at Jerwin. Feeling ko naman kasi medyo modelo na yung kwento nila, eh. Siguro purong barang at kulam ang kalaban ng mga to. Hindi natin alam. Malalaman natin kung may magagawa pa tong kwento yung nagpadala. Tingnan natin kasi mahaba rin, eh. Medyo matanda na rin yung kausap ko, no? So, yun. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Anong naramdaman nyo? Nalungkot na naman ba kayo? Naiyak? O mixed emotion, di ba? Yun. So, ang gaganda ng kwento natin ngayon. Comment down below, babasahin ko yan. Tapos sa shoutout ko,
Sorry kasi hindi ko na nagagawa. Pero pipilitin natin gawin yan. Alam niyo naman na mahal ko kayong lahat kahit hindi ko na kayo ma-shoutout isa-isa. No, tingnan natin by December. Gagawa tayo ng prize pool o parang pamigay, no? Siyempre, ito na yung matagal ko nang pinapangako. Tingnan natin. Abangan nyo lang. Kaya tutok lang kayo lagi sa kwento natin. So, hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Maraming salamat.